Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about this. Paano gumawa ng output of the study? Siyempre sa research, kasama ito minsan sa SOP. What output may be proposed based on the findings of the study? Or sometimes, nakaspecify, hindi lang nakasabing output, kundi what brochure, what action plan, what intervention program, what comprehensive plan may be proposed based on the results of the study. So, ang keyword dito syempre, output, or kung in-specify na action plan, at saka yung based on the results of the study. Sa output kasi, hindi maaari na yung output na binuo ninyo as researchers, ikaw o yung grupo ninyo ay may sarili siyang buhay. Kumbaga, stand-alone siya, nabuo mo siya pero hindi naman connected sa study. Ano pong ibig sabihin, ma'am? Baka kasi yung output mo ay hindi naman informed ng results or findings. So, if that is the case, you will have a difficulty answering how did your results of the study inform your output. Okay? Or kapag tinanong ka, what's the connection of your output to the findings of your study? Paano mo sasagutin yun? Kung wala namang kinalaman yung output mo doon sa resulta kasi ito ay basta mo binuo ayon sa iyong opinion, ayon sa gusto mo, ayon sa pakiramdam mo na dapat ilagay doon. In short, kahit pala hindi ka nag-research, kaya mong bumuo ng output. So, hindi ganon, di ba? Kaya ka nga nag-research kasi meron kang gagawin base sa nahanap mo na problema or base sa nahanap mo na lowest items. Okay? Kaya nga siya, keyword, based on the results of the study. So, hindi pwedeng baliwalain yung results. Kailangan i-analyze siyang mabuti para malaman mo, ito yung problema. Ano nga bang magandang gawin? So, bilang kontribusyon ng iyong study, kailangan makabuo ka nito para kung i-adapt man siya nung paaralan or nung barangay or nung setting of the study, malaki yung maitutulong mo. Kumbaga na-translate sa action yung iyong pagkakandak ng research. So, what are the usual outputs? Ano po yung mga karaniwang output, ma'am? Yung brochure, nabanggit ko na yan, yung action plan, comprehensive plan, intervention program, model, policy framework, or any project proposal that can be of help based on. Saan po, ma'am? Saan nga ba binabase? Sa findings. Pero syempre, sa findings, meron dyang highest, merong lowest. So, saan natin ibabatay? Syempre sa lowest. Kasi siya nga yung kumbaga may problema eh. Ma'am, lahat po sila nandun sa pinakamataas na verbal interpretation. Katulad ng very much implemented. So, kumbaga 5 siya. So, syempre, kahit pare-parehong mataas yung verbal interpretation, sa mean noon, meron itong pinakamababa. So, kung ganyan yung iyong questionnaire, yung ganyan yung instrument mo, questionnaire checklist, may 5, 4, 3, 2, 1, kahit pare-pareho silang verbal interpretation, hanapin mo yung pinakang lowest. Doon ka magbatay. Okay? So, kung may composite, may 5 aspects, halimbawa, sa 5 yan, alin ang lowest mean? Okay? Disregard mo muna yung verbal interpretation, yung lowest mean. Ngayon, siya yung lowest, puntahan mo siya sa corresponding table. Sa table niya, merong 5 items, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 yon, alin ang pinakamababa? So, lowest sa composite, lowest doon sa specific na aspect. Kung may 5 siyang items, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 yan, alin ang may pinakamababang mean? So, yun ang iyong kuhain. Kasi kung alin yung may pinakamababa, siya yung may problema. Okay? Doon may dapat gawin. Inire-reveal ng study na yun dapat ang pagbatayan. So, kaya pag tinanong ka, where did you base your output? So, ang sagot mo ay findings. Baka may follow-up
question, which in the findings did you specifically base your output? So, pwede mong sabihin na doon po sa lowest, sa aspects, and doon pa sa pinakang lowest nung specific items. Okay? So, lowest and then lowest. Kaya nga siya lowest, meron sa kanyang nakitang dapat gawin. At yun yung essence, bakit kailangang bumuo ng output. So, tandaan, ang output is not your opinion, not what you like, not what your group mates or your friends told you to put there. Hindi yung sinadjust nila. Kasi baka sinadjust nila, tapos pag tinanong during defense, where did you base? Baka wala kang maisagot, sabihin mo, sabi po ng kagrupo namin. Nag-research ka pa, makukuha mo naman yung sagot ng kagrupo mo kahit di ka mag-research. Kaya hindi valid na ang basis ay, yun po yung sinabi ng kagroup ko. Yun po yung sinabi ng advisor, sinuggest. Maaaring iba kasi naglalaban yung sinabi ng advisor sa resulta ng research. Maaaring hindi nagtutugma yung sinabi ng iyong kagrupo or ng leader nyo sa group doon sa inilalabas ng research. Kaya ang hirap i-defend niyan kapag ang iyong output ay hindi konektado sa iyong findings or results of the study. Sa pagbuo naman ng output, tandaan natin, hindi yung basta makabuo lang kasi pwede nating ilagay sa chapter na summary of findings, conclusions, and recommendations. Specifically sa recommendations part, pwede nating sabihin na the output of the study may be adopted for implementation or may be considered for implementation. Kaya nga yung ating output of the study dapat sakto, kumbaga sumasagot doon sa problema ng locality or ng kung saan ka nag-conduct ng iyong study para kumbaga madali siyang i-adopt. Kumbaga siya ay implementable. Dahil nakita nyo pala yung problem na ganito sa school namin. Sige nga, pwede naming i-consider yung inyong output of the study. O diba, ang laking contribution ng inyong output of the study. Kasi nakita nung mga administrators sa paaralan na yun na may dapat pala talagang gawin. Tapos maganda yung nabuo ninyong action plan, maganda yung nabuo ninyong intervention program, di okay na okay. Highly implementable yung ginawa ninyong output. So doon, syempre, hindi ka basta, maisip mo blindly. No, consider some patterns or format. Kung para sa school na yon, ano ang sinusunod nila para kumbaga nga madali nilang ma-adopt. Okay? So, hindi ka basta gagawa ng, ganito lang ilagay natin, simplihan na lang natin. No, make it highly usable. That is why you have to conduct searching din ng mga patterns para tamang-tama at hindi nalalayo sa talagang ginagamit ng potential na gagamit ng inyong binuong output. So, magtingin ng mga standard at excellent patterns, modern patterns. Halimbawa, gagawa ka ng brochure. Huwag naman titingin ka lang dun sa parang kinandak na thesis noon pang 2005, tapos doon ka nagpares ng brochure. Marami ng mga templates na modern. So, i-consider natin yon para kumbaga, during this time, modern talaga yung output natin. Kaya, minsan sasabihin mo, ma'am, ganyan po kasi yung nakita ko na sample dun sa thesis po na pinarisa namin. Oo, kasi yun yung modern during that time. Pero ngayon, nasa 2022 ka na, marami ng mga templates, i-avail mo yon, gamitin mo para relatable at modern yung inyong na-produce na output. Okay? So, kaya hindi tayo blindly kokopya. Ma'am, kasi ganun po yung nandun. Ma'am, kasi ganun po. Tingnan mo anak yung taon. Okay? Tingnan natin yung taon kasi baka ang layo na ng difference niyan. Ang layo na. Okay, there we have it. Thank you so much. Sana nakatulong sa iyo ang lesson video na to para lalo kang humusay at lalo mong yakapin ang research. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!